Ayan, so, hindi naman masyado maliwanag yung audio. So, okay naman sa akin kasi medyo malakas yung aking internet. Ayan po. So, nandito nga pala sa mga hindi pala nakakilala sa akin, may name is Sai Combate. So, dati po akong manager ng Kenny Rogers, di ba? Sikat na restaurant. High-end po siya. Malaki, magastos pag kumain doon. Pero, pag tatanungin niyo po yung sweldo, huwag na lang. Di ba? Position lang po yung manager, pero yung pera, wala po. Sabi nga, jar-jar lang, wala puro jar-jar lang, walang money. Tama, totoo po yun. Kasi napakaliit po ng sweldo ko bilang manager. So, ang katulad ko po, na gano'n lang ang sinesweldo, di ba? Naghanap po ng ibang mapapagkakitaan. So, hindi po ako against sa employment kasi yan po ang niyakap ko for 18 years. Siyempre po, malaki din po yung naitulong sa akin ng pagiging empleyado ko, napatapos ko yung sarili ko, napag-aral ko yung pamangkin ko, napag-aral ko yung kapatid ko. Pero in the end po kasi, marirealize mo talaga, may kulang po, hindi pala worth it yung sinisweldo ko. Diba? So, nagtapos pa ako ng pag-aaral, kaya lang nung na-promote ako, dun ko po na-realize na mayroon po akong mali na ginawa along the way ng aking buhay. So, hindi pala pwedeng ganun lang. So, naghanap po ako ng other source of apps, mag-headset ka. Sige, mag-headset ako. Akin na yung white bit. Manina ang audio nila. Sige, mag-headset po ako, guys. Medyo malabo daw sa iba para lahat po. Sorry, nawala ako. Headset tayo, ha. Ayan. Sabi. Hindi ako pwede ma-excite kasi pag na-excite ako na may mental block ako. So, bibili na tayo talaga ng sound card. Okay na po ba? Thumbs up po kung okay na. Nakarinig na po ng ating mga ka-member po. Training Card Family. Medyo echo kaya sa Google Sound. Okay na po? Senyas po ha. Kung okay na. Do up. Sabog pa rin. Yung isang headset nga ba sa bag. Palit pa. Siguro kailangan edit. Patay mo yung isang pan. Malamang yung pan. Magpapatay lang po ako ng pan. Ito po okay na. Shopee. OMG. Itong challenge din namin to kahapon. Nung kami ay nag-zoom sa PBA Summit. Walang internet ang office. Okay na po ba? Thumbs up po pag okay na. Ayan, masakit sa tingo. Pangit po talaga boses ko. Wait lang. Okay na po. Pwede na akong tumuloy. Ayan, so, ang isang carry bells na po. Ayan, so, ang isa pong empleyado na napagod for 18 years, nagkasakit kasi ako noon kaya sabi ko, kailangan kong humanap ng iba pang source of income. Actually, marami na po akong pinagkakakitaan noon, kung ano-anong binibenta ko sa office. Doon ko na-realize, sabi ko, parang mas malaki pa yung kinikita ko doon sa pagtitinda ko lang, na ilang oras ko lang titinda, ang dami ko nang kita, almost 1,000 isang araw. Compared do sa sinesweldo ko, magkano lang 500 plus. Kasi manager, 500 plus that time. So sabi ko, parang kailangan ako mag-try ng iba. So good thing po, sa kakapray po, ayan, may nagabot po sa akin ng tires. Yun po yung history talaga nung pag-ano ko sa Unified. May nagabot sa akin ng tires, good news po na yung nagabot po sa akin ng flyers. Wala pong number at walang nakalagay na opisina. Di ba yung tires natin ngayon ay may contact number na at meron ng opisina, di ba? So kung hindi mo niya mailagay yung kanyang name, meron na opisina. Kaya kung kayo po ay hahatang, nag-aabot po tayo ng mga flyers, pag tayo po ay lumalabas po ngayon, possible pa rin po ngayon pag lumalabas tayo, lagi po tayo magbibit-bit ng flyers. Make sure lang po na may contact number. So, nabaliw lang po ako dun sa flyers. Kasi first time ko makakita ng flyers na ang laman ay mga big time po ng mga company. So, tinago ko po yung flyers na yon, since big time po yung mga company na yon, hindi ko po inisip na possible po maging business ko po yung katulad ng meron si Unified. Tinago ko lang po siya. So, ako naman sa kakahanap po ng business, lagi ko po yung tinitignan.
magkano kaya yan, paano kaya yan, ganun po yung laging tanong ko nun. Kaya yung, malamang po may mga customer po tayo na may mga client po tayo na may mga ganun din katanungan na pumapasok sa utak nila. Wag po tayong i-stop dun sa mga nagno-no po sa atin kasi possible po na kinikip lang nila yung mga sinend mong messages katulad ko po. So after 6 months po, pag ikaw pa talaga hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko sa work kasi sobrang stress na, saka sa sweldo sobrang stress, diba, ang liit. Gumawa na ako ng way para ma-meet ko po si Unified. Yun na po yung, ako po yung naghatak po sa akin, nag-sponsor. So, nagpapasalamat po ako sa sponsor ko. Kahit wala na po siya dito sa Unified Products and Services. At least po, nadala niya po ako sa Unified, napakita niya po sa akin si Unified. Kaya kung ikaw po ay na-invite ng ipong sponsor, grabe, pasalamatan mo po siya. Kasi imagine mo, kung friend ka po niya, blessed ka po kasi totoong kaibigan siya kasi gusto niyang isama ka sa iyong sa aming pagyaman, di ba? So yung aking sponsor, sabi ko, dalhin mo ako sa office niya, gusto kong malaman si Unified. So, and the rest po is history po. Yung first time ko po umupo sa seminar, kung ikaw po ay first time sa seminar, tapos wala kang naintindihan, so ilang araw ka na dito, wala ka pa rin naintindihan sa mga pinagagawa namin, ganun din po ako. Pero isa lang po yung naintindihan ko that time, yung sinabi ng speaker ng opportunity na pwede magbago yung buhay ko. So, yun po yung, kumbaga, tinayaan ko ng aking 14,998 po. Yung word lang po na yun talaga. So, hindi ko po alam yung mga services. After some time pa, saka ko na laman na, may mga ganito pala akong services, no, na kailangan kong aralin. So, 4 years ko na po ginagawa ito. Kung tatanungin niyo po kasi Unified, napakaganda po. Sobrang ganda. Kasi ito na po ako ngayon. Hindi po ako mahiyain po akong tao. Hindi po ako nakikipag-usap. Hindi ako masyadong friendly kasi nga po, kumbaga takot ako sa taong mag-approach. So, because of Unified, kumapal yung mukha ko, marami na ako nasasabi. Before, hindi po ako sanay ng ganito. So, yun po yung nag-ano sa akin na, kumbaga, yun po yung start ko. So, along the way po na nag-aaral ako, marami akong mga pinagdaanan. So, marami akong mga trainings na inatinan. Bukod sa, kaya marami akong ina-attenan. May mga bagay kasi ako na hindi naiintindihan na first time po sa akin. So, dito po ako mararanasan niyo po na maraming first time ka nararanasan na ginagawa mo. Normal po yan kasi pinagdaanan din po namin. Marami akong questions na hindi ko naiintindihan. Pero isang bagay lang po yung question na talagang sumapul sa akin. Kaya itong DOT na to, love na love ko to. Kasi bakit po? Dito po malalaman mo, dapat masagot mo ngayong gabi. Bakit? So, tanong ko, bakit nga ba? Why? Why ka nagpa-member? Kasi kung tatanungin ko sa'yo, why Unified? Napakadaling sagutin po, tama po. Bakit nga ba ikaw nag-join, di ba? Nakita mo na yung services. Kasi why Unified? Kasi maganda yung services, which is true, maganda yung services. Maganda yung management, di ba? Marami product. Madaling sagutin po kung bakit Unified. Pero, yung gagawin mo si Unified ng buong puso, why? Dapat po masagot mo yun. So, may iba po dito, baka katulad ko po, nabuhay ang kanilang mga pangarap. Tanong ko, may pangarap pa po ba tayo? Tama? Di ba yun ang lagi sinasabi? Kaya bakit sinasabi lagi sa presentation, naririnig po natin yun sa mga online presentation, binabanggit yung pangarap. Dapat ngayon po, nag-member ka na kung first time ka, gumagawa ka na ng dream board mo. So, familiar po ba sa dream board? Nagdi-dream board po ba? Yung first time ko po dito sa Unified, na naka-attend po ako ng ganitong seminar po ng DOT po, na sinabi po ng speaker, dapat dito ilalagay mo yung mga mga dreams mo. Sinulat ko po yun sa notebook ko. Halos lahat po doon. Siyempre hindi po ako nagsusulat ng dream board. Hindi po ako sanay sa ganun kasi lang po ako, work. Walang sa akin, walang nagbigay sa akin ng ganung idea. So, nung nag-attend ako ng ganitong seminar, may ganun pala. Alam mo yung sinulat ko lang siya. Ito yung gusto ko, ito yung ganito ko. Halos na po. So, very lang naman yung simple. Then, pangalawa po, doon na po ako nung pang second year ko, kasi wala pa ako naintindihan ng 1 year eh. Yung 1 year niya po dito,
learning stage po yan. Kung kayo po, di ba, sa system po natin, learning stage po yan, kasama po yan, kasi dito po iti-test po ang attitude mo talaga po. So, why mo siya gagawin? Bakit mo siya gagawin? Kasi kung services lang, okay na eh, di ba? And may other side. So, ngayon, dapat buhayin mo yung pangarap mo. Baka hataw po tayo ng hataw, attend po tayo ng attend ng training, pero hindi pa natatouch talaga, hindi mo pa nare-realize ano ba talaga yung gusto mo. May pangarap ka ba para dito? Bakit mo gagawin si Unify? Di ba may other side of ano tayo or of kitaan bukod sa services na paraming side. Pero bakit mo nga ba gagawin full-hearted? So dapat po may tinitingnan kang pangarap. Kasi pag hindi mo tinitingnan yung kung wala kang iniisip na gusto mo lang kumita, yun lang. Pero kung may tinitingnan ka, ano ba yung pangarap mo? Meron dito yung mga parents na namimit ko na dito. Siyempre, pangarap nilang meron silang ipamana. Dapat dito yung pangarap mo na hindi ka mayuyugyog. Yung pangarap mo dito na talagang ilalaban mo siya, na palagi kung sinasabi natin presidente, PKP, patay kung patay. Actually, lagi ko naririnig yun, yung sinasabing bet pati pato. Hindi ko naiintindihan kasi dati sa touching ko lang yun na yung sa text, di ba? Pag naglalaro kami ng bata, ano ba yung mga bet pati pato? Pero nung nag-start po akong mangarap ulit, kasi wala na yung pangarap ko sa sarili ko eh. Kasi bakit po? Nakita ko na kasi, ito lang seldo ko, mangangarap pa ba ako magkaroon ng bahay? Kasi nangangarap ako, oo. Nag-iipon ako, kaya lang talagang hindi sapat kahit mag-ipon ka pa unti-unti. Nag-iipon ako noon. Hindi po talaga sapat, lalo na kung ikaw po ay breadwinner. Nung panahon ko po na yun, ako yung inaasahan ko ng mga nag-aaral ko, pati ng parents ko. Grabe, di ba? So, mangangarap pa ba tayo noon? Kung ngayon po, wala akong maintindihan, hinanet ko. Okay lang po yan. Panoorin nyo na lang po yung kung na-record po ito, grabe po. Pero, kung mag-stay ka dyan, lalakas din po yan yun, tiwala lang. So, grabe diba? Dapat may pangarap ka bago ka pumataw dito. Huwag yung hataw lang ng hataw. Isulat mo talaga yung pangarap mo. Ayan. So, sa mga umattend po ng ngayon, I hope nagno-note po kayo kasi hindi ko alam kung mauulit ko pa itong ganitong DOT, di ba? Kasi excited lang po akong i-share po yung meron po ako. So, ano ba talaga yung pangarap mo? Ano ba yung pwede makapagpa-stay sa'yo? Ano ba? Ano ba yun? Yun po siya, ma'am. Sir, grabe. Yun po yung nakapagpabaon sa akin dito. Yung pangarap, natuto ulit ako mangarap, nagsulat ako, yung nagdidikit ako ng mga pictures, di ba? Dapat ngayon, consistency, grabe. Dapat ngayon pa lang, grabe, maggupit ka na ng coaching gusto mo, baka ilang buwan ka na, hindi mo pa alam kung anong gusto mong kotse, di ba? Yung kulay, anong model, magkano, wag mong tipirin. Pero dapat, syempre, smart po ha. Tapos, house and lot, idikit mo siya kahit mukha siyang imposible, basta smart po, ibibigay po yan ni Lord talaga. Grabe po, iba po ang power ng picture. Halos mostly nung dinikit ko sa picture, grabe talaga, in 1 year time, very talaga siya, nakaka-amaze po, nakakakilabot. Pero nangyari po talaga. So, idikit mo siya dyan. Kung kayo man, kung ikaw man ay meron ka na ng lahat ng bagay na yun, ano yung gusto mo? Gusto mo makatulong? Marami po tayong mga kasama po dito sa room, especially ako, may mga business partner ko, ang gusto lang po nila ay makatulong sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kamag-anak, di ba? Kasi na hindi pinalad na katulad niya. Yun po, tignan niyo po kung ano yung pangarap. Yung pangalawa po, ayan, wala pa po tayo talaga sa training lagi. Pangalawa po, ano yung pwede bang ibigay sa atin pag ginawa natin si Unify? Tama po? Pwede po tayo nitong bigyan ng time freedom. Tama po. Ngayon, di ba, appreciated natin siya kasi imaginein mo, during pandemic, wake up call po talaga ito para sa lahat ng mga Pilipino. Kasi wala pong talagang nakapaghanda. Even po ang malalaking companies, even po ang mga malalaking negosyante, may mga business partner ako na mga big time negosyante po. Grabe po talaga. Sabi nila, hindi nila ini-expect ito.
Hindi nila ina-expect na yung ganito yung mangyayari. So, ano yung pwede ibigay sa atin eh? Time freedom, di ba? Magkakaroon tayo ng oras sa ating pamilya. So, hindi ko sinasabi yung mga nag-work ngayon na mag-resign na po kasi wala pa po kayong pasok. Yung may pasok man po, wag muna kasi 'di ba? Kailangan pa rin po natin yan. Idagdag mo to kumbaga kung dati ang commitment mo dun sa iyong trabaho is 100%, dito mo na sa Unify ibigay yung oras. Dapat laging may oras ka kay Unify. Kasi ito yung makakapagbigay sa'yo ng time freedom. Kasi alam mo yung may work ka, malaki yung sweldo mo, pero hindi mo makasama yung pamilya mo. Kahit marami ako dito, may malalaki ang sweldo dito sa Pilipinas, nag-work sila, malalaki ang sahod nila, pero twice a week lang sila umuwi sa pamilya, di ba? Parang lang, nag-abroad din, uwian lang, di ba? Sabi nga lagi ni Press, parang nakakulong, uwian lang. Yun po talaga, yun. Sa pula ko dun kasi nung mga first year ko, hindi po ako kasi sanay na mawala ng trabaho at mawala ng umasa sa ibang tao na nanghihingi lang sa, diba, hingi lang sa asawa. Hindi po ako sanay na ganun. So, talagang ako talaga nagbabanat ng buto ko. Sanay ako sa ganun para magkaroon kahit magkano na pera. So, ito grabe, nabigyan ako ng time na makita ko yung other side na meron pa sa mundo, di ba? Mag-develop pa yung sarili ko kasi meron pa tayong tinatagong galing. Magkakaroon tayo ng time sa sarili natin, sa pamilya natin, di ba? So, isa po yun sa mabibigay sa atin. And then, syempre po, financial freedom. So, kung ngayon po, nag-uumpisa po tayo, mukhang imposible po yan. Totoo po yan. Sa umpisa po, mukhang imposible, di ba? Kasi bakit? Kasi ito pala yung kinigit. Napagdaanan ko rin po yan on my first year. Grabe po dito. Alam niyo po ba, nung first time po ginawa, nag-decide po ako, first time po nag-decide akong gawin na yung networking side. So yung services kasi given po yung kikita po tayo talaga kasi tao po yung lumalapit po sa atin. Pero yung other side po, yun po talaga yung mahirap minsan lunukin. Yung other side na sinasabi kong kitaan is yung networking side. So kung gagawin po natin yung networking side, talagang dapat po dito, talagang sobra ang natin. Kasi bakit? Titignan mo kung magkano ba yung pwede mong kitain sa pinagkakaabalahan mo ngayon. Sa pwede mong kitain kung ikaw ay magne-network. So, meron ako ipapakita bago ako mag-start dun talaga sa natin, sa training natin. Ito po yung sample ng sample kung paano mo titignan. Kaya bakit ganito kabaliw kay Unify kahit hindi pa ganun ka milyon-milyon na po yung kinikita ko dito. Pero nakita ko na po kasi. Before po kasi, di ba, pag na-represent ko yung ating mga one speaker, pinagtatawanan ko po yung residual income kasi sabi ko, 50 cents lang, piso-piso, tagal naman matapos ng speaker na yan. Ganun po talaga ako mag-react. Hindi pa, pipirma lang. Ganun po ako mag-react kasi di ba may pinapipirmahan kami noon. Ganun po ako. Pero sabi ko nga, bakit kaya laging, yung 5-year program, parang nakukuta na yung utak ko, sabi ko, computein ko kaya. Kaya niyo pong mag-compute, mababaliw po kayo sa piso-piso po na yan, sa point something na yan. So, compare lang po natin. Ayan, ito yung pagdadaanan nating training. ABCD, lang, alphabet lang po tayong ituturo ko sa inyo. Ito, ano yung pwede sa ating financial freedom? Diba? Kung tayo po employed ngayon, ito yung sinisweldo po natin. Ayan, halimbawa, 20,000, 60,000, 100,000 yung isang business partner ko per month. Ano yung pwedeng ibigay sa atin sa network? Ayan, sa umpisa po talaga dito, para kang dadaan sa funnel. Pamilya po kayo sa funnel or sa, bago ka makarating sa success. Yung umpisa po, ang daming effort. Ayan, isa na po dito yung mag-training, di ba? Effort po yan. Pag-aralan yung pasikot-sikot ng services, paano ba yung tamang diskarte? Lalo na po may mga partner po tayo na, di ba, nakakapag-init ng ulo yung mga partner natin. Tama po. So kasi ako, kung ako po, talagang 100% po sa lang po natin, sa system lang po natin. So dadaan ka po sa maraming effort. Hanggang sa dulo, pakunti-kunti na lang yung effort kasi nga, kahit natutulog, kahit nakapikit, alam mo na ito yung ginagawa mo. So, ito yung sample ko po sa'yo. Pwede niyo pong i-screenshot. Ayan.
paano niyo po i-compute po yung paano tayo magbibigyan ng financial freedom na pwede po natin ipamana. Ito po yung isa-sample ko ay residual income lang po. Hindi ko po iaano yung bonus na 1,000, 1,500 kasi given po yun eh. Tapos yung pag dumating na yan, di ba? Inaano na natin, ginagastos na natin. Pero yung residual po talagang nakakabalik po. So, tanong ko po, sino po dito yung naka-isang account lang? Okay lang po yan kung bago ka pa lang at nag-umpisa na naka-isang account ka. Dapat po, at least naka-multiple account ka. Pwede na yung 3, ayan, kung naka-5 ka straight, ay napak ka talaga, di ba? Naka-7 ka straight, mas lalo na, tama po. So, sample ko lang, ayan. Dito sa side na to is kung ano man po yung pinagkakakitaan mo ngayon. So, nilagay ko lang example ay employment. Pero kung ano po yung pinagkakakitaan mo. Halimbawa, sumisweldo ka ng magkano po? Start 50,000, di ba? Sobrang laki ng mindset ko, di ba? 50,000 halimbawa sinisweldo mo. Sa isang taon ba, sa isang company, gaano kadalas anong tawag nun? Nagtataas ng sweldo. Alam niyo po ba 5 to 10 years po bago po nagtataas ng sweldo ang mga company sa mga empleyado nila ng sweldo. Kasi ako po from team leader, naangat po ako ng manager. 500 lang po yung itinaas na sweldo ko, di ba? Nakakaloka yun. Ang daming trabaho ng manager, tapos 500 lang yung nilaki. So, sinampol ko lang po yan. Halimbawa, sa isang buong taon, 60,000 na yung sinahod mo. Kasi may business partner ako. Gano'n yung sweldo. Imagine niyo po, kita ba? Pag dito sa side na to, ayan, naka-millionaires account ka, ha? Sample lang po yan, naka-millionaires account ka. Ang pag-uusapan mo, ang sinishare ko pa lang po sa'yo ngayon, wala ka pang tinatawag na downlines. Wala ka pang tinatawag na business partner na mini-mentor mo. So, dito magiging mentor ka po, ha? Millionaires account po, at least 3 accounts po. Millionaires account po yung tawag doon. Ang pag-uusapan lang po natin, yung 38 pesos, is less ang magaling yung 38 pesos. I-compute niyo po. Sa bills payment, ginawa kong piso po yan. Halimbawa, dalawa lang yung, minimum naman talaga sa isang tao po ay 3 bill. Ginawa ko lang 2, yung basic lang, kuryente at tubig. Luho lang naman ang internet. Tama po. Pero ngayon, hindi po. Necessity siya ngayon. So, kaya naging 38 po yan. Kasi 25 plus 10, 35, plus yung piso sa insurance, plus yung piso sa remittance, and then piso. Ginawa kong piso yung bills payment. O sabihin na natin may 38 ka isang araw. Diba? Tapos, sa umpisa mo, January, nag-join ka, halimbawa, first month mo, grabe talaga. Isa lang talaga, isang transaction lang bawat yun. Sabihin na lang natin, computin mo yung 38 kasi naka 3 accounts ka eh. Bakit ko kinumpit yan ng 3 accounts, ay ng 38. Halimbawa, may tigi-tigisa ka lang na transaction bawat doon. Naiisipin mo, ay, hindi naman posible yan, Miss Lai, kasi wala nagpapabook ng ticket. O halimbawa na lang, may marami kang remittance. O, di ba? Meron kang, sabihin na lang natin, may 10 kang remittance. O, di magkano yun? May 10 pesos ka, di ba? May 25 kang bills pay. Di, nadoble siya. Grabe, halo kang. Power. So, ayan po. And then, yung January, ayan, times 3 yan. So, magkano lang kinita mo? Maliit lang, no? O, dating ng February po, grabe, di ba? Nadagdagan yung transaction mo. Ano yan? Customer pa lang kung pinag-uusapan natin yan, hindi pa transaction. Tapos, sumunod, ayan. Next, ng March, ayan, nadagdagan ulit ang customer mo po ulit. Transaction po ito na ginagawa po natin. Personal pa lang po, ha? Wala ka pang business partner. Imagine mo na lang. Diba yung 5-year program na sinasabi? Yan po mabaliw na baliw. Up to ilang months po yan. I-compute niyo po yan talagang mababaliw ko sa ating residual income. Diba po tumataas, maliit lang, habang may effort tayo, inaaral natin first month, diba dinudugo tayo dyan sa mga natin, transactions natin, tama po?
hanggang sa lumalaki po. Pagdating ng isang taon, sino mas malaki sa kanilang dalawa? Yan po yung nagagawa po ng networking. Personal transaction mo pa lang po yung pinag-uusapan po natin, ha? How much pa kung meron kang business partner na hataw? So ako po sa isang business partner ko, 11,000 po yung kinita ko sa residual income sa isang tao pa lang po. Magkano kaya yung kinita niya? Million na po yung kinita ng business partner ko. Ticketing lang po yung ginagawa niya dati. Sa isang tao, paano kung naging dalawang gano'n, naging tatlo? Yun po yung magiging future ng ating mga anak. Ito po yung pwede nating ipamana sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak. Tama po, napakagandang pamana po. Kasi bakit? Palalaguin na lang nila yung iiwan mo. So yun po yung titignan po natin, tatlo po, kung hahatawin po natin yung networking side na to. Ayan. Ngayon na-distinguish mo na-realize mo na ano mo na yung gusto mo. Ito na yung pangarap mo. Ito yung gusto mo. Kailan mo gusto magkaroon ng time freedom? 3 to 5 years ba? 5 years? 2 years? Depende po sa'yo. Hindi po kay sponsor. Ikaw po ang mag-decide kasi buhay mo, yung pinaplano mo. Tama po. Then, financial freedom. Kailan mo gusto magkaroon ng financial freedom? Same din po yan. Si sponsor po, nandito lang po kami to guide you na hindi mo na pagdadaanan yung mga pinagdaanan na namin. Kaya nga po tayo nagtitraining. Makikinig lang po talaga tayo. Tama po. Ang best ano po dito, syempre, ayan, dahil nakuha mo na yung tatlo na, diba? Tatlo nga lang eh. Grabe po. Dito po, makukuha mo lang po yan. Syempre, kailangan po muna ay learning. Pangalawa ay big network. So, kailan mo gustong magkaroon ng big network? And then, saka mo makukuha yung mga pangarap na gusto mo. Sabi nga, itong mga binabanggit ko, bonus na nga lang po yan, pero yung experience po, grabe, iba po talaga. Ang saya po ng experience na makatulong ka sa ibang tao, na pasasalamatan ka na natulungan mo sila dahil sa mga na-share mo, na-inspire sila. Kasi lalo po ngayon, kailangan ng mga tao yung ganito kasi marami pong stress. Tama po? So, dahil nakuha mo na yan, syempre, ano ba yung dapat meron ka? Ano yung dapat mong gawin, be? Ano yung dapat mong gawin para makuha mo to? Unang-una po, syempre po, importante po ay ang attitude towards our business. Ano ba yung dapat na pag-uugali? Wala po akong nakitang negosyante na masama ang ugali. Tama? Meron po ba? Doon tayo sa store na yun. Grabe, ang sama ng ugali na may-ari doon. Mainitin ang ulo, mainipin. Tama? Wala po akong nakitang ganun. So, dapat po dito, attitude is 100%. Unang-una sa attitude, syempre po, grabe, GLLA lang. Ano ba yung GLLA? Lagi ko na lang naririnig yan eh. Kung ganyan ka mag-react, ganyan din po ako dati. Good learning and listening attitude. The best way po is yes, upline lang po. Dito po, kung di ka nag-yes before, ako hindi ako sanay mag-yes. Dito napa-yes ako, di ba? Yes, upline lang po talaga tayo dito. Tama po. At syempre po, ano pa yung tamang attitude? Dapat positive ka lagi. Kasi, di ba? Kung gusto mong maging maayos ang sa buong maghapon, dapat positive. Kaya nga, good morning ang greetings po natin eh. Good morning. Bakit nga good morning, di ba? Saan ka nakakita ng tao? Good morning pa lang, mainit na ulo. Saan ka nakakita ng tao? Good morning pa lang, bad trip na, tama. Isa po yun, dapat positive po tayo. At syempre, dapat grabe. Huwag tayong acne. Alam niyo po ba yung acne? Narinig niyo na po ba yun? Yung tumutubo sa mukha. Alam ko na yan. Kung alam mo na yan, dapat ikaw na yung nagsasalita. Tama? Kung alam mo na yung nasabi ng speaker, dapat ikaw na yung nagtuturo sa team niyo po. Tama po? Dapat wag po tayong acne. Tama po? So, yung attitude po natin, dapat, especially ngayong panahon, unang-una, pandemic ngayon, hindi lang po ang company natin yung naapektuhan. Ang kagandahan nga po, grabe, working 100% ang ating company, di ba? Yung attitude natin sa ating mga CSR ng management po natin sa kumbaga yung reaction po natin sa ating services, I'm sure marami po dito taas ang kilay kasi di ba? Yung services natin, di ba?
parang naaabala tayo, ako talaga sinasuggest ko gamitin niyo po sariling atin. Talagang mahalin, embrace niyo po yung kung ano yung meron tayo. Di ba, e-cash po ang ating inavail. Stick up po sa e-cash. Pasalamat tayo, may mga partners po tayo. So, yun nga yung sinabi ko, kung ikaw man naka-isang account, tapos ito yung sinagot ko sa aking business partner, hataw po ang kanyang ang pila ng tao. Tapos naka-isang account lang siya, home base pa. Ang transaction mo 20, ang account mo isa lang, kamusta? Remittance pa lang yung 20, may mga bills payment pa. Di ba nakaka-stress po yun? So, ang maganda po mag-multiple at kung sa tingin mo po marami yung sa transaction mo, much better po mag-multiple account ka para yung isa, bills payment, yung isa, remittance, yung isa, loading. Ganun po yung sinuggest ko po sa kanya na sinunod naman po niya, di ba? Kasi marami nga po siyang customer. Ganun yung pag-treat ko sa mga nagre-reklamo na mabagal ang system, di ba? Yung pala nung in-investigate ko, ang dami niya pong transaction. Ayan. So, pangalawa po, sa attitude, syempre po, grabe. Dapat po, huwag po tayong matakot, ha? Huwag po tayong matakot sa ating mga ginagawa. Kung ano man yung ginagawa po natin. Kumbaga, tumaya ka na, tuloy-tuloyin mo na. So, yung pangalawa, ayan, doon na papasok yung ating belief. Diba, nung umpis, pinilit ka ba? Hindi ka naman pinilit, tama. Pinilit ka ba? Ito, diba? Wala namang gano'n. Diba, pusa po tayong nag-join kay Unified. So, kung makaka-experience ka man po along the way ng mga bagay-bagay, grabe, dapat po, yung belief mo 100% pa rin po. Ano yung belief mo nung nag-start ka po, panghawakan mo po yan. Kasi yan po ang magdadala sa iyo sa success. Sa umpisa, mahirap. Susubukin po talaga yung belief mo dito. Grabe. Sa lahat po ng ginagawa mo, once na nag-decide ka na mag-network, once na nag-decide ka na palakihin po ang organization mo, grabe po. Susubukin po. Especially ng ating ama sa taas. Susubukin. Gusto mo ba talaga yan? Naniniwala ka ba talaga sa pangarap mo? Tama? Yung belief mo. Ayan. Siyempre, saan ka dapat believe? Unang-una kay God. Kasi hindi ka ibigay sa itong business ito kung dito para sa'yo. Tama? Hindi ka niya dadalhin dito sa sitwasyon na to, sa company na to, kung hindi ito para sa'yo. Kaya paniwalaan mo. Nandito ka. Pinag-pray mo to eh. Nandito ka na. Sabi nga, nabasa ka na. Diba? Magsabon ka na, magbanlaw ka na din. Tama po? Dapat ito na yung ano mo, kumbaga, 100%, ito na yung, kumbaga yung ginagawa mo dati, doon ang focus mo, dito dapat talaga 100%. Pangalawa, saan ka dapat maniwala? Ayan, dapat maniwala ka po, bukod sa kay God, ayan, maniwala ka po sa company. Yun nga yung sinabi ko, nag-umpisa ka dito, nag-start ka na, paniwalaan mo. Kung ano man yung pinagdadaanan ng company, diba? Paniwalaan mo. Imaginein mo. Yung mga nangyayari ngayon, kwentuhan lang po namin yan 3 years ago, pero nangyayari na po. At marami pang pwedeng mangyari po sa atin dito sa Unified. Napakaganda po ng platform na ginawa ni Press. Sagot po ito para sa lahat ng mga Pilipino na hindi kaya makipagsabayan sa malalaking negosyante. Hindi natin sila kayang sabayan. Kasi pag tayo nagtayo, pwede po tayo nilang, di ba, bibilin lang nila yan, di ba? Tapos tatapatan nila. Dito, nandito na tayo. Marami kang pwedeng pagkakitaan, marami kang pwedeng idagdag, marami kang pwedeng, alam mo yun, kung ano man yung meron ka, pwede mong i-plug in dito sa ating company, di ba? Imaginein mo, nandito na lahat. Saka, legal, moral, ethical po tayo. Kahit tignan mo sa lahat ng ano natin, permit, nandun na lahat eh, tama? And then, syempre, grabe, di ba? Ano pa yung meron sa company, di ba? Paniwalaan mo din yung e-cash natin, di ba? 100%. Minsan lang na, alam mo, ang laging sinasabi sa mga business partner ko, especially yung talagang mini-mentor ko ng direct, pag hindi gumagana yan, yung partner natin, dun ka sa e-cash. Kasi totoo naman eh, di ba? Sa e-cash po, huminga ka pa lang po, na-send na, di ba? May pinatry akong ganyan, nagugulas na. Mabilis nga. Kasi marami po, hindi natin masyadong na-appreciate kasi hindi natin siya ina-apply. Ako po talaga pag meron pong sa akin, nag-a-approach sa akin. Tapos ayaw po nila sa akin kasi mas familiar sila kay Smart.
partner po natin sila. Third party system po. O sabihin, second party system po sila. 'Di ba? Sino uunahin nila? Yung partner nila o yung mismong sariling nila, organization nila? Syempre po, laging nahuhuli yung mga third party. Lagi po tayo nahuhuli sa priorities po nila. Tama po? Kaya, ilan lang naman yung CSR nila, mas marami pa rin yung CSR natin na nakakapag-duty. Tama? So, kaya po tayo nagkakaroon ng minsan ng backlog, minsan ng system maintenance. So, salamat po tayo kasi meron tayong sariling IT na nade-detect yung mga bagay-bagay sa ating e-cash. Hindi po talaga ako, sabi ko nga, grabe itong mga business partner, mga partner po natin, mas inuna yung sarili kesa doon sa atin. Yun po yung na-realize ko during this pandemic kasi in times of kagipitan pala, 'di ba? Inuuna nila yung kanilang sarili. So, believe lang po sa system natin kasi dati nag-umpisa lang po ako dito. Wala pa pong Cebuana, wala pa pong Western Union, then wala pa pong ibang mga services, wala pa yung mga barko-barko, 'di ba? Wala pa yung hotel. Ano lang meron dati? Loading, bills payment, ticketing, 'di ba? May insurance na nadagdag, wala pa yung iba dati. Pero, imagine mo, ang dami na niya ngayon. In 4 years time po dito, ang dami nang nadagdag. Wala nga siningil sa akin si company, di ba? Wala nga siyang hiningi sa akin kahit magkano para dun sa upgrade. Magkano ang magpatayo ng ganitong infrastructure? Hindi po biro. So, alam ko po yan kasi pinag-aralan, yan yung pinag-aralan ko. IT po ako eh. Yun po yung pinag-aralan ko, kaya alam ko po. Siyempre, saan ka pa maniniwala? Bukod sa naniwala ka na talagang lagi may paniwala mo sa e-cash. Dapat hindi po tayo ang nakikisama sa customer po natin. Kung gusto nyo po na mas lumaki pa po tayo na darating yung araw, ang babanggitin na ng mga tao ng sambayan ng Pilipino, e-cash or e-cash padala. Ang hahanapin na bawat tindahan, e-cash or e-cash padala, hindi na yung mga partner po natin. Pero hindi po yan mangyayari kung company lang yung nag-e-effort. Dapat sa sarili po natin as holder po ng e-cash, dapat yung belief mo ganun. Tama? Kung gusto po natin talaga siyang mapalawak, di ba? Ang sarap din eh. Ganun yung nai-imagine ko. Sabi ko, bigyan lang ako ng pagkakataon ni Lord na makapag-upgrade na ng e-cash pay center, hopefully next year, grabe, di ba? Ano yan, i-claim ko na yan kahit hindi pa wala pa akong hawak na pera ngayon, kahit meron pong mga bayarin, di ba? Tinitingnan ko yung dulo kasi. Alam nyo, itatabi ko talaga yon sa mga big time na natin, na kalaban natin. Wala akong pakialam, ang i-offer ko lang po e-cash para e-cash padala. Kung ikaw po e-cash pay center holder ka, grabe, napakalaki ng opportunity po yan. Tignan mo ng brighter side. Kasi may sarili ka ng kumpanya, ano pa yung mga pwede mong idagdag? Dapat nag-venture po tayo, nag-iisip po tayo, ano pa yung pwede dun sa pwesto mo na yun? Ano yung pwede mong i-tie up dun? Kasi meron ka na eh. May sarili kang system, e-cash, di ba? Grabe talaga. Marami kang pwede talagang ilagay kung ikaw ay e-cash pay center ngayon. Kung ikaw e-cash pay center, isa yan sa pangarap ko. Grabe. Sa mga naka-home base man, sa dulo po yan po ang dulo po natin. Pag ipunan po natin, lahat tayo naka-e-cash pay center, grabe talaga. E-cash lang po yung offer po natin. So, okay lang po ba gano'n? Grabe, gano'n po talaga. I-share ko nga lang po sa inyo kung ano po yung meron po na experience ko at ano talaga yun na kumbaga nandito sa heart ko, di ba? Siyempre, saan ka pa maniniwala? Siyempre, sa presidente natin. Grabe, di ba? Grabe talaga si Press. Power yan. Wala po siyang sinabi na na hindi niya pinupad. Lagi ko po siyang, pag magtutok po siya, first time niya magtutok, tapos may i-announce siya that day, hindi talaga ako na ma-absent. May lagnat man ako yan, may sakit yan. Basta nag-talk po si Press, tapos meron siyang i-announce na bago, nire-record ko po yan. Kasi bakit? Para meron ako ipapakita sa kanya. Press, sabi mo ganito, di ba? Ganun po siya. Siya din nagsasabi, i-record nyo, di ba? I-record nyo lahat ng Ganun din po yung tinatransfer ko sa mga business partner ko. Ano yung sinasabi ni Press? Kasi naniwala na ako kay Press eh. Hindi alam ko naman, hindi ako ilalaglag ni Press, di ba? Hindi naman ako ipapahiya ni Press. Sa mga business partner ko, lahat ng business partner ko, sinasabi ko from the start, yung system namin, madadaanan niyo po mag-system maintenance.
open po talaga sila na ito yung mangyayari po. Ang kagandahan po, meron tayong 3 portal. Dapat po alam po natin gamitin ang 3 portal natin para pag may system maintenance po is magagamit mo pa isa. 2 klase po kasi ng system maintenance. Pag yung 3 po hindi na gumagana lahat ng mga services, full system na po yun. Ibig sabihin po may kailangan, may dinadagdag na po dyan or may dinadagdag po sa security po natin. Hindi kasi pwedeng mag-log in once na nagsisystem maintenance ng full. Pag maintenance lang po, syempre may portal lang po na hindi gagana po dyan. Mostly po ay website. Kung ikaw po ay user po lagi ng website po natin, dyan po mostly kasi bakit? Yan po yung pinakamadaling i-program dahil po siya ay online. Kung user ka kaya dapat, pag cellphone ka or ano ka, dapat na-open mo yung website tsaka yung mobile application. And pag naka-desktop ka or laptop, dapat meron kang dalawa yung alam mo. So, dapat gamay mo bawat pasikot-sikot ang system natin. Ayun, nalayo na, di ba? So, maniwala na tayo kay Pres kasi, di ba, lahat po ito, kung titignan niyo po lahat po ito para sa mga sambayan ng Pilipino. Kung titignan niyo yung ginagawa ni Pres na mga negosyo ngayon, pinag-iisa niya po. Grabe po ang magiging benefits natin. Di ba yung GoCab? Soon, magkakaroon na ng, di ba, residual income. Grabe, sana maayos na yun sa akin. Di ba? So, magpasok na tayo ng mga riders natin doon. May business partner tayo, may mga pasok niya na po kasi kada takbo may residual. Kada book natin, di ba, may catching po tayo, may commission po tayo. Di ba? Ang saya po. So, support po natin yung ating GoCab family kasi nakasalalay po sa ating mga members yung lalago din. Diba? Pag lumago yun, tayo din po ang magbe-benefit. So, maniwala lang po tayo kay Pres. So, ngayon po, yung latest na project ni Pres is yung ating U-Shopping. So, ano po yan? May in connection po yan dun sa marketplace po natin ng ating version 3. So, ngayon po, nagpapalaki po tayo para po yung magiging Shopee, ganun po yung setup niya. Ang kaganda po, inuna muna yung mga labas na kailangan, tapos soon, grabe. Soon yung mangyayari dyan. Kasi yung pinagdaanan nila Shopee, nila Lazada, kumbaga, i-minimize na lang ni Pres yung mga pinagdaanan nila na hindi na natin pagdaanan. Diba? Ano lang naman yung Shopee dati, wala namang pumapansin dyan dati. Dati ba pumapanapansin? Diba? Hindi. Lalo na yung Lazada, meron akong mga friends na po dyan, marketing po sila. Grabe po yung experience na hindi pa si SM ang may-ari ng Lazada before. Pag nakikipag-meet daw sila sa sa mga clients, mga nila, tinataguan. Lagi silang struggle sila nung nag-umpisa yung Lazada. Pero grabe sila nagpalaki, mga empleyado po yung nagpalaki. Tapos, di ba, binenta lang po sa Lazada. So, yun po yung sising-sisik po sila. So, yung iba po, yung dalawa po doon, business partner ko na po, empleyado po dati ng Lazada, marketing po siya. So, dahil naniwala ka na kay Pres, di ba, lagi mong panunorin yung video ni Pres pag ikaw po ay medyo na-stress ka. Pakinggan mo lang si Pres, grabe. Siyempre po, naniwala ka na kay company, sa e-cash natin, believe ka na kay Pres. Siyempre, dapat paniwalaan mo din ang upline mo, di ba? So, lahat ng sinasabi ni upline, paniwalaan mo kasi hindi ka po niyan ililigaw, 'di ba? Pag niligaw ka niya, negosyo mo 'to di ba? Negosyo niya po ito tapos niligaw ka niya. Sino maapektuhan? Siya din po, tama? So, hindi ka naman yan binola ng about sa system, about sa unified, lahat sinasabi po sa iyo. So, dapat paniwalaan mo 100%. Ang sponsor po natin, ang mga apply po natin ay hindi din po natin mga empleyado. Hindi rin po natin sila mga pasweldo, di ba? Dapat pag in-approach po natin sila with respect. At syempre po, alalahanin po natin, grabe, ang apply po natin ay pareho lang po ng negosyo natin. Tama? Ibig sabihin, dapat alam mo yun, pag sinabi na, aralin mo to, tapos hindi mo inaaral, tapos mamaya tatanungin mo na, may ganun kasi, di ba? Ganun sitwasyon. Kung tinamaan ka ngayon, okay lang po yan. Para next time, di mo na po gagawin. Kasi nag-iisa lang po ang upline. Napakaswerte mo kasi meron kang upline. Napakaswerte mo po. Kasi ako po, nag-umpisa po ako dito.
Umpisa ako dito, grabe. Wala talaga akong nag-guide sa akin na apply. Alam niyo ba nung nag-umpisa ako dito, ako po ang pumupunta po sa Laguna. 2 months po yun. Nag-resign po agad ako dito pag-join ko sa Unified. Wala akong magkano lang yung natira kong pera noon, di ba? Hindi ko siya napaghandaan. Tama po. Kasi wala naman ako, excited lang eh. Wala akong idea. Tapos kailangan ko na talaga mag-resign nun kasi, di ba, sobrang na yung level ng stress ko hanggang dito sa ulo na. Ang ginagawa ko noon, para lang po ako matuto, ma-transfer po sa akin, malaman ko about sa Unified. 2 months po, pabalik-balik po ako sa Quezon City, Laguna. Kaya mo yun? Para lang po makasama ko, malaman ko paano ginagawa ng apply ko yung ginagawa niya. Grabe po, 2 months po yun. Napakaswerte niyo po. Tapos, yung pag 2 months ko doon, pero na lang, wala po kong masyadong natutunan, di ba? Sabi ko nga, dinala lang po ako dito. Dinala lang. Pero talagang sobrang pasalamat ko po sa kanya. Kaya yung apply mo, kung nandyan yung apply mo, nag-iisa lang po yan. Grabe, di ba? Pag nawala pa yan, kamusta, di ba? Kaya ang mga downline napakarami. Kung 10 kayo o kung 100 na kayo, paano na? Di ba? Paano na lang, di ba? Ayan, si Atmaki, di ba? Paano na lang? Imagine mo, tapos ngayon, Zoom. Napakaswerte yung mga bago, grabe. Hindi nyo napagdaanan yung napagdaanan namin. Pero excited na kami mag-open ng office, di ba? So, kasi ang sarap po sa office, masaya. So, pag nag-open ng office, try nyo rin kasi grabe na So, paniwalaan nyo po yung apply nyo. Mahalin nyo pa yan. Talagang, sobrang i-love niyo po talaga siya. Huwag niyo pong aawayin. Kung hindi man kayo nasagot agad, di ba may buhay din ang ating mga sponsor at ang ating mga uplines. May buhay po din yan. Hindi po yan 24/7 na babantayan. Kaya dapat dito po, aalamin mo talaga yung pasikot-sikot ng negosyo po natin, ng system po natin. Kapag sinabi niyang ganito, yes ka lang po. Kasi pararanasan mo yun, patatandaan po natin yung tinuturo natin mga sponsor. At syempre, naniwala ka na kay Upline. Sobrang love mo na si Upline na. Papasalamatan mo yung sponsor mo mamaya, di ba? Nag-yes Upline ka na, di ba? Naniniwala ka. Syempre, dapat maniwala ka din sa ating mga crosslines. Ayan. So, katulad ako, di ba? Crosslines tayo. Hindi naman tayo magkakalinya. Pero, willing po ako mag-share, di ba? Willing ako mag-share yung experience ko po. Hindi nga lang po yung gusto mong marinig. Ito po talaga pwede kang masaktan. Tama po? Paniwalaan mo yung crossline mo kasi kahit hindi pa po yan magaling magsalita, kahit nag-uumpisa pa po lang yan, first time pa lang niyang tatayo as speaker, tandaan mo siya nakatayo na, ikaw hindi pa. Tama po? Tandaan mo siya nakaisang hakbang na, ikaw hindi pa. Yun po laging titignan natin. Huwag po natin anuhin na, hindi naman magaling yung speaker, hindi naman, ayoko yan. Ganun po. Ganun po yung pag-ano natin dapat sa ating crossline. Kasi meron kang matututunan po sa kanila. Ako, excited po ako kapag laging may bagong speaker. Kaya, lagi kong sinasuggest, pinupush, is yung bago naman. Napakabilis na po ngayon ng pacing na pwede kang tumayo. Dati kasi ako bago ako naging speaker, kailangan ko munang i-hit, ito yung sa akin requirement, kailangan ko i-hit ang speakers bureau. Diba? 10 pairs, diba? 20 pairs. Pero ngayon, grabe. Dapat talaga pag sinabi ng natin, ng sponsor, share ka, share. Ikaw, mag-intro ka. Kahit di mo alam sasabihin mo, sabi ko sa inyo, first time ako pinag-share, pangalan ko lang nasabi ko, maihi pa ako nun eh. Dapat ganun yung experience mo kasi kwento mo yan sa susunod, diba? Kung di mo na-experience, wala kang kwento. Tama? Ganun po yung experience ko, pinatayo ako. Alam niyo, yung unang pinatayo, big one pa yun. Pinag-big one ako. Hindi ko makalimut na experience. At ang mga kasama ko doon, grabe, lahat ng mga grand upline pababa. Imagine mo yung experience na yun, di ba? Ngayon, dito ang sayo lang, nasa Zoom lang, di ba? Napapatayo ka, tama? Di ba? Ang saya. So, pag sinabi next time pag sinabi ng kasi excited kami mga crossline na makarinig ng bagong sharing, ng bagong experience from other members, di ba po?
Kasi may kwento at may kwento na mapupulot kami. Bakit ka nag-join? Doon pa lang sa bakit ka nag-join, uy, nag-join siya kasi ganun. Ako, yung meron akong business partner, ano, ganito rin yung sitwasyon. Dito ko ilalagay yan sa susunod. O, di ba? Kwento mo pa lang, grabe. Pasok sa banga na. Kasi, yun po yung ganun po yung tamang, tamang pag-iisip po pag pinupush tayo. Kasi excited po kami sa mga crossline na magsalita. Tama po, next time Pag po lagi kami, kasi malamang nagsasawa ka na sa mga pagmumukha namin na lagi na lang kami nagsasalita. Dapat next time, bago naman po yung nag-share. Yun pa lang po sa intro mo, ma'am, sir. Marami na pong may inspire. Huwag mong isipin kung hindi ka pa magaling. Huwag mong isipin yun. Kaya mo to. Kami nga, di ba, kinaya namin. Kaya mo rin ito. Magkapareho lang naman po tayo eh. Ordinaryong tao. Tama po. And then, syempre, naniwala ka na sa iyong crossline. Lahat pinaniwalaan mo na. Pusang gala, hindi ka naman naniniwala sa sarili mo. Diyan na yung pumasok pag pinupush ka, di ba? Natatakot kang tumayo, natatakot kang magsalita. Kinulang ka ng belief sa sarili mo, di ba? Dapat maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo to, di ba? Pinasok mo tong negosyo na to, kaya mo to. Tama po, kinaya mo nga, di ba, na mag-stay sa hindi tamang tao. Joke lang. So, di ba, kinaya mo nga ako, kinaya ko nga 18 years na empleyado, di ba? Kinaya kong lunukin na iniiwan ko yung mama ko pag may sakit, yung pamangkin ko na 3 years old, kinaya ko nga yun. Ito pa kaya, yun po yung tinignan ko. Di ba? Kaya, yung mga ka-family members ko dati dito sa Achievers ng mga OFW, di ba? Dati binala ko di mag-OFW, napakahirap po niyan. So, kinaya nga nila, di ba? Dito, kakayanin mo lang din na palakihin yung buong organization mo. Kung mahirap, kung nahihirapan ka man, basta grabe, nandito lang kami, di ba? Nandito lang kami, willing kami mag-share. Ayan, willing, si Mami Rose, 70 years old, nako, Diyos ko, pag hindi kami numataw, sampal sa mukha namin yan, isang 70 years old, di ba? Yan lagi, tinitingnan ko si Mami Rose, tapos yung mas bata sa akin, kasi ako nasa gitna, di ba? Dahil yun sila tinitignan ko. Kasi bakit tinitignan ko yan? Grabe, kinaya nga eh. Di ba? Ako pa kaya. Baka di ko kakayanin. Mas matanda ako sa kanya eh. Mas matanda si Mami Rose. Di ba? Ganun lang po yun. Kung maniwala ka sa sarili mo, may tinatago kang galing. Kasi ako dati, slow learner po ako. Matagal po ako matuto as in. Paulit-ulit po. Sinusulat ko pa yan. Aminado po ako dyan. Hindi po talaga ako. Slow learner, matagal ako matuto sa isang bagay. Kailangan paulit-ulit ko siyang pinag-aaralan, pinabasa, di ba? Pero dito, grabe. Gawin ko lang to by heart. Hindi mo kailangan ng, yung scientific eklabu. Hindi mo kailangan talaga dito maging magaling. Dapat baliw ka lang. Yun lang importante. Dapat baliw ka lang talaga. Tama? Maniwala ka sa sarili mo. Meron kang tinatagong galing. Ilabas mo yan. Next time ikaw na. So, syempre, permission po. Babay po. So, next po, syempre po, ayan, grabe. May believe ka na. Maganda na yung attitude mo, di ba? Kasi, di ba, marami kang binago. Dito po kasi marami kang babaguhin talaga. Kinulang ka po sa commitment. Ay, yun po yung pinakamahalaga. Commitment po. Hindi kanino ka magkukommit. Kay apply ba? Kay company ba? No. Magpukumit ka sa sarili mo. Yung tatlong sinabi ko kanina umpisang-umpisa. Kaya pinaparealize ko sa'yo yung tatlo na yun. Kasi dun ka magpukumit. Magpukumit ka sa sarili mo. Anong klaseng commitment? Tanong mo kung anong klaseng commitment meron sa sarili mo. Yung bang I'll do my best. I'll try. Marami pong ganun. I'll try. Diba? Pag sinabi mo tara gawin natin to, I'll try. I'll do my best. Paano kung yung best mo hindi enough? Kaya nga lagi namin sinasabi, bet pati pato. Dito po, i-bet mo na lahat. 14,998 ba yung binet mo? Hindi po. Hindi po ang 14,998. Kasi 14,998, kung tutusin, di ba? Marami nga dito nag-donate lang ng 14,998 eh. Nag-join lang, tapos hindi na win-work out. So, huwag ka pong maging isa sa kanila. Tama po. Dapat po dito, whatever it takes. PKP, patay kung patay. Nakakita na po kayo ng pako. Di ba may ulo po yun? Di ba kayang bunutin po ulit yun? Dapat ibaon mo na yung sarili mo dito. Dun sa tatlo na tinanong ko sa'yo, bakit? Why? Simula sa umpisa. Baon mo na yung sarili mo dito. Kung nakapag-commit ka na, ayan, whatever it takes, nandito lang din kami na
willing po na sabayan ka sa commitment mo. Pero syempre, hindi namin ibibigay yung oras namin kasi napakahalaga po ng oras. Yan po yung na hindi kayang ibalik, hindi kayang bayaran. Kaya kung committed ka, mag-i-invest talaga kami ng oras. Tama po, kami mga sponsor nyo. Una muna yung sarili mo, i-commit mo talaga yung sarili mo. Saan ba yung commitment mo? Alam nga, magbigay kami ng oras, tapos ikaw hindi mo kaya magbigay ng oras. Diba? So, sabi ko, pasensya na po kung medyo direct po mag-salita. So, tama po, hindi kami pwede mag-commit kung hindi ka mag-commit 100% kasi kami, ilalaban namin yung pangarap mo. Ikaw, kaya mo bang ilaban yung pangarap mo? Tanong, kaya mo ba? Kasi kami, ilalaban namin yan hanggang dulo, tama? Grounded daw yung sounds. Okay nila. So, grabe, ilalaban namin yung pangarap mo. Basta magsabi ka lang. Hindi mo, ito yung gusto kong marating, yung tatlo na yung ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Diba? I-commit mo. Huwag lang yung laging gusto. Dapat committed po tayo. Ayan. Kung wala naman po tayong ginagawa, napakadali na po ngayon mag-training. Kasi ako na-experience ko din yung mga na-experience po ng mga mommies, ng mga may mga chikiting sa bahay, yung sila'y nag-aasikaso sa bahay. Pero i-tune in mo lang po talaga to. Kung meron ka mga ginagawa, tune in mo lang to. Ako, ini-speaker ko pa yan pag meron akong ginagawa. Tune in mo yan, makakarinig ka, may maririnig, mapapakinggan mo yung mga speaker. Ayan, nung nakaraan yung sa engineers team, ang dami po na-learn po doon. Kahit po kami ay nagbablog that time. Grabe, naka-open po yun na speaker, naka-live pa po yun. Maraming way po. Maraming way para magawa mo itong negosyo na to. Especially kung gusto mong magpalaki talaga ng iyong organization, maraming way po. Tama po? Ayan, so, dahil may commitment ka na, ayan. Maganda na yung attitude mo. Alam mo na, ito pala dapat attitude ng isang, so nagne-network na, dapat maganda yung attitude, committed na, ang ganda na ng belief. Isang galaan na yan. Andun na lahat eh. Tapos biglang may discouragement. Naku, grabe. Marami kang pagdadaanan po ditong discouragement. Sang katutak, unahin mo na yung sarili mo. Diba? Sarili mo nga, dinidiscourage mo, tama? Totoo po yun. Kasi bakit na-experience ko yun? Madalas, diba? Unang-una, sarili mo dito ang discouragement mo. Kasi bakit? Yun nga pumapasok yung fear, diba? Yung fear mo, yung doubt mo, naku, hindi ko nakakayaman na Tagalogin ko, diba? Duda, diba? Nagduda ka na sa sarili mo. Kaya nga, inaano ko pa yung naumpisa, diba? Marami kang discouragement. Kaya, equip mo yung sarili mo. Dapat dito, grabe. Ano ka? Batman ka. Ano yung Batman? Batot manhid. Batot manhid sa mga sinasabi nila, hindi ka, hindi ka aasenso dyan, wala kang matututunan dyan, hindi okay yan, marami ka pong maririnig na gano'n sa labas. Kasi, alam mo, sa totoo lang, bago ka mag-unified, marami ka ng discouragement na nararanasan sa buhay. Tama? Marami ka ng discouragement, hindi mo lang siya nare-realize na discouragement po pala yun. Pero ang totoo, madalas, sample na lang, di ba, yung jeep, pumara ka. Lalo po ngayon, grabe, walang masakyan. Diba? Discouragement yun. Diba? Pumara ka, hindi ka pinasakay. So, sa atin pa lang, dapat huwag na po tayong matakot. Dito, lahat ng takot mo, nung nag-attend ako ng ganitong seminar, sabi, harapin ko daw yung takot ko. Inisa-isa ko, isulat mo lahat. Sarili mo kasi muna ang i-workout mo yung discouragement. Isulat mo lahat. Kahit hindi related din, takot ako sa dilim, takot ako sa tubig, lahat, isulat mo yun. Lahat, 10 fear mo. 10 fear mo para mapag-aralan mo na mawala ang fear mo palagi. 10 most fear mo, isulat mo yun. Dapat i-goal mo per week, tanggalin ko to. Kasi ako ginawa ko yun. Ako takot ako tumawid, magtawid sa dagat. Marami akong workout dito na takot kasi lagi akong takot kasi bakit ever since na namatay ang papa ko, talagang nabawasan yung security. Alam niyo po 'yun, naiintindihan niyo po yun kasi kung kayo po ay parents.
at kung kayo po ay anak, di ba? Yung security na mayroon kang tatay na pwede kang ipagtanggol. Nakalakihan ko po, kaya takot po talaga ako. Even pag-approach po sa tao, takot po talaga ako. Takot ako. Dito sa Unified Temple ako kasi napakaraming takot. Ang hindi ko pa lang talaga natatanggal masyado ay yung takot ko po sa ipis. Opo. yun pa lang talaga. Grabe din ka ipis. So, yung duda, wag mong pagdudahan yung sarili mo. At wag mo nang pagdudahan yung mga nasa paligid, di ba? Kasi di uunlad, di aasenso, meaning yan, ayaw natin mapabilang doon. Tama po. Yun, tama, nasa isip lang po ang takot. Sabi nga, ang fear ay, false alarm tuloy. Fear, false FE. Appearing, nakalimutan ko yung tawag. Sabi, may tawag doon. Grabe, basta wag po tayo matakot at magduda. Tama po. Ayan. Tapos ano pa, ibang sa discouragement, like internet. Anak ng po ang internet. Discouragement din po yan, di ba? Gusto mo umatay ng seminar, gusto mo umatay ng Zoom. O, sino mag-a-adjust yung Zoom ba? Sino mag-a-adjust yung pa-training ba? Di ba tayo po? Ayan. Thank you po. False evidence appearing real. O, false evidence. Pakitagalog na lang po. Di ba? Sa isip lang yon. Lagi lang po tayo mag-isip ng positive lang. Kasi kailangan po ng karamihan po yan ngayon. Grabe po, di ba? So, ayan, discouragement na alam mo yun, madi-discourage ka kasi yung sa services natin, di ba? Medyo nadi-discourage ka kasi ano ba yan? Ano ba nangyari? Ba't ganyan na naman, di ba? Ano ka ba? Marami pang, kumbaga, dapat excited po tayo kapag gano'n ang nararanasan natin sa ating system. So, na-discourage ka sa hataw na hataw ka, di ba? Pag uwi mo ng bahay, di ba ngayon lang, nakaupo tayo sa room ngayon, nasa tayo, di ba? Na-discourage kasi yung sounds, di ba? Yung internet, papatay-patay, pawala-wala ka sa room. Sabi ko nga, sino bang mag-a-adjust? Yung Zoom ba? Yung pa-training ba? Tayo po ang mag-a-adjust. Kung gusto po talaga nating matuto, mag-a-adjust po tayo. Kung dati hindi ka naglo-load ng ganitong load, mag-load ka na. Kasi ako 100 pesos nag-load ako. Sinubukan ko po siya. Nag-load ako for 1 week yun na 100 pesos. Sinubukan ko po siya kung makakapasok ako ng Zoom room nang nagbabiyahe. Na-try ko po yun. So, pwede. Sabi ko, okay ang connection, hindi naputol. For 2 hours po yung naranasan ko na yun, tinry ko. Kung wag mo tipirin ang sarili mo sa loading kung gusto mong matuto, di ba? Kung kaya naman magpakabit ng malakas na internet, magpakabit ka na kasi ibabalik naman po sa ito yung pwede mong gastusin. At maraming pwedeng mapakinabangan sa internet ngayon. Kasi ako from 3 Mbps po ako, nabagalan po ako doon, nag-adjust kami 8 Mbps. Aba, nabagalan pa ako. Buti na lang talaga nag-converge na ako bago pa itong nangyari. So, isa po yan sa discouragement. Diba? Nakaka-discourage, hindi ka makapasok. Nakaka-discourage. Ako nga, diba? Mahina yung sounds. Hindi na masyado narinig yung iba. I don't know kung sino yung yung kung mahina ba yung internet. Kung mag-a-adjust ako, diba? Bibili ako ngayon ng headset ko para mas next time malinaw na. Parang gusto ko na talaga yung condenser. Diba? Yun po yung isa po yun sa mga discouragement. Tapos ngayon, diba, nandyan ka nakaupo sa loob ng bahay mo, marami ring discouragement ka may experience na sasabihin ka, wag po kayong masasaktan po sa sasabihin ng mga kaibigan ka, mag-anak po. Ang totoo po niyan, ayaw lang naman po kayong nilang masaktan. Tama po. Kasi ayaw nilang makikita kayong mahirapan, diba? Kaya dapat ipakita nila lagi na positive kayo sa inyong family para mahawa po natin sila. Like, example na lang po yung asawa ko. Hindi ko po sinasabing negative po siya. Hindi. Pero po, buong isang linya ko po na malaki ang network. Imaginin mo yung hindi nakiki-approach, hindi nakiki-join. Ano po siya? Sa kanya po yung isang malaking linya ko po. Isang tao lang po yun galing sa kanya. So, isa dyan si Ma'am Ren sa linya na yun. Grabe, isang buong linya yun sa kanya lahat. Puro mga under nun ay mga seaman, mga negosyante, mga big time po. Imagine, diba? So, kung sa tingin mo na nininega ka ng family mo, ano lang yan, ayaw ka lang nila masaktan. Kaya dapat ipapakita mo lagi na positive ka. Huwag ka magpapakita sa kanila ng any negativity.
about dito sa business na ginagawa mo. Huwag ka pong magpapakita kasi ma-encourage mo rin po sila na, uy, may nangyayaring maganda sa kanya. Kung dati hindi ka pala tawa, hindi ka pala ngiti, hindi ka pala bati, mambati, magiging palabati ka na ngayon. Di ba, may nangyayari sa kanya sa Unify. Parang tapos naglilinis ka na ng bahay, nagpe-prepare ka na, alam mo yun, aba, may nangyayari positive. Ano kayang positive yung nangyayari? Di ba, makukurious sila, dapat nagsiset ng curiosity. Tapos, syempre po sa mga friends po natin, ayusin na po natin yung posting doon sa natin, sa mga FB po natin. Wala na pong emote. Sa totoo lang, sa umpisa, mahirap pong gawin. Hindi pong emote ka na. Erase lang yan, erase. Sabi nga, pag nag-isip na tayo ng negative, stop, erase. So, dapat ayusin na po natin yung ating Facebook. Kasi kung ano yung mga pinupost mo sa Facebook mo, ikaw yun po yun. So, yun ba yung gusto mo? Kung ngayon hindi ka pa makapag-share ng negosyo, ngayon ako pala po akong kakilala as in wala po, 100%. Dito lang po ako nagkaroon ng sobrang daming kakilala, sobrang dami ng network. Ang FB ko po, na-create 2009 pa. Nagamit ko po siya nung Unified. Nag-Unified ako 2016. Ang friend ko lang nung ako ay mag-umpisa po dito sa aking Facebook account ay 10. Nag-Unified ako, nasa 4,000 plus na siya. Nagulat din ako nung pag-check ko, 4,000 plus na. Imagine mo po yan. So, dapat po yung Facebook niya. Unahin yung Facebook niya mamaya. Dapat magaganda na yan. Kopyahin niya po yung mga post ng mga ating mga sponsor at upline. Siyempre po, konting edit lang din po yung mga contact number niyo para naman, di ba, kayo po yung makontak. Ganun lang po. Dito, ang ganda ng negosyo natin. Mahirap po ba yun? Madi-discourage ka po. Oh my God, copy business lang ang negosyo natin. Pag ikaw po dito magaling ka mangopya, cum laude ka, lupitan mo talaga mangopya, tama? So, yun lang, copy business lang, para hindi ka na po nadi-discourage, nag-iisip ka pa na, magandang training, magandang wag na yun. Kasi meron akong business partner, 2 years bago natutong nag-sponsor. Matigas po kasi ulo niya. Yun po yung totoo. Ang tigas po ng ulo niya. Sabi ko, ito gawin, ito yung ginagawa niya. Kasi nag-experiment siya. So, discouragement din sa kanya yun. 2 years, huwag niya nang gayahin yun. Kaya dapat, grabe. Stick ka lang po kung ano yung ating natututunan sa ating mga sponsor para hindi po tayo ma-discourage. So, I hope yung mga family po natin, makasama na natin dito. Di ba? Ma-encourage po natin. Kung ang family mo ay kasama mo ito, napakaswerte mo talaga. Bless ka. Kasi hindi po lahat ganyan po. Kung sinusuportahan ka ng iyong family, napaka-bless na po. Kung hindi man, okay lang po yan, huwag ka ma-discourage. Then, yung mga kaibigan mo dito, magpapalit ka po ng kaibigan. Hindi na po yung totoo. Ako na po nagsasabi sa inyo. Dito po marami pong nagkukwit talaga kasi hindi nila kinakaya na mawalan ng kaibigan. So, pili ka lang. Doon sa 3 na gusto mong mangyari sa buhay mo, yung dreams, yung time, yung financial, o yung kaibigan mo na akala mo kaibigan mo hindi pala totoo. So, manili ka lang po doon. So, reality po yun. Sorry po talaga, yun po ang katotohanan. Mangyayari po yan sa'yo kapag ginawa mo na talaga magpalaki ng organization. Kasi kung services lang ang gusto mo, kikita ka talaga. Pero kung magigising ka ng pangarap ng isang tao tapos hindi mo tutulungan, hindi mo i-guide, wag na lang po. Kasi papatayin mo yung pangarap ng tao na yun na sobrang laki dahil nananiwala siya sa'yo. Tama po? Ayan. So, and syempre, napagdaanan mo yung discouragement, kaya mo na kasi naging positive ka na, di ba? Ayan. Para, alam mo yung katumbas lang talaga ng lahat ng yan sinabi ko kanina. Excitement. Excitement. Hindi ka ba na-excite? Di ba nakaka-excite? Ako na-excite kasi ako eh. Imagine mo, isang empleyado lang ako dati. Wala naman akong alam, di ba? Dito kung bakit, naiiyak ako. Dito na yung part, diba? Ito na yung part na ayaw kong kumbaga, bakit ganito ako laging kasaya? Kasi, dati lagi lang akong namumroblema. Dati puro problema lang iniisip ko lagi. Kasi hindi ko alam eh. Alam mo yung excitement lang pala yung sagot. Dapat pala, ito lang pala yung goal ng buhay natin, maging masaya, no? Excited ka lang sa lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo. Excited ka sa bawat araw, di ba? Yun po yung sagot. Excitement. Kasi pag excited ka po sa ginagawa mo, no room sa kahit na anong pumasok sa
sa buhay, sa ano mo, sa sistema mo na negative. Pag excited ka, hindi mo siya nararamdaman. Tama? So, yun po yung ano, yun yung, kung nakikita niyo po ako ganito, na masaya, na excited, grabe naman po kasi pinagdaanan ko dito. Kaya, grabe rin ang pinagdaanan ko sa buhay. Bago ko po makita yung ganitong company. Imagine mo, di ba? 14,998, may negosyo kang e-cash, may training na malupit. Wait lang. May management na pwede mag-assist sa'yo. Ayan. May mga katling tayo dito sa room. Di ba? Na pwede mo makasama dito sa Unified. Di ba? Dapat excitement ang dinidiscuss ko, pero naiiyak kasi. Alam mo yun, ang saya mo, kasi may ganito kong family. Kasi hindi ko ito naranasan. Kaya nakaka-excite po ang buhay sa Unified. Dapat po, tika lang, dapat po grabe, di ba? Kaya ayoko na-excite kasi kung na-excite ako, na-mental block ako. So, grabe dito, nagkaroon ako ng second family. Kasi hindi naman talaga ako pinalad sa sa magandang family. Di ba? Ikaw ba naman, maaga kang nawalan ng tatay at the age of 10. Tapos yung mama mo parang sumama na din, di ba? Kasi hindi na siya ganun ka 100%. Ang tingin nga sa kanya ng iba, baliw, di ba? Buti na lang may magandang meaning ang baliw. Believe life is wonderful. Kung nalaman ko lang yun dati, dapat hindi na naging malungkot yung buhay namin, di ba? So, hindi talaga kami pinalat, hindi kami close kasi walang ganun na bond. Pero imagine mo po, dahil sa Unified, nagkaroon ako ng second family. May mga, di ba? May mga marami akong na-experience, di ba? May mga kaibigan ka, makaka-experience ka na hindi maganda. Experience pa rin yun, pero mas marami pa rin yung masasaya, di ba? Ayan, sila Sir Jerry, kayo po, na nakakasama, si Ma'am Alma, di ba? Grabe po. Excited, pero umiiyak ako kasi grabe nakaka-excite po buhay dito. Pag ginawa mo ng magpalaki ng organization mo, marami kang mararanasan. Pero grabe, ang saya po talaga. Thank you talaga sa paki. First time ko magkaroon ng cake na malaki. Tears of joy yan, Grabe, baligtad na. Dapat excited, di ba? Ganun po. Dapat excited lang po tayo. Once lang ako nga tatagal na ako nag-training, once lang ako ma-absent sa training natin, yung pa-training sa Zoom. Kasi marami akong ginawa, hindi ko na kinaya, di ba? Nakatulog ako. Late na ako nagising. Imagine mo, kahit masama pakiramdam ko, inuon ko kasi excited ako. Lalo na makarinig ako ng bagong member na magsasalita. Excited po ako palagi na makarinig ng bagong member. Kasi bagong kakilala, bagong kaibigan, di ba? Ang saya po, tama? Excited lang po talaga dapat. Ayan, kung nakaka-experience man po tayo ng sa ating system, pag excited ka po, hindi mo yan mararamdaman, promise. Pag excited ka, hindi mo mararamdaman pag excited ka kung ano man yung nangyari sa system. Di ba? Pag may system maintenance, Rita. Di ba? Ano may Rita? Recruit is the answer. Yun lang po sinasabi namin Rita. Pero kung sasabihin recruit, hindi po tayo recruitment. Sponsor po kasi dapat mamahalin po natin yung agagay po natin yung ating mga magiging business partner po dito. Kung bago ka man ngayon, may bago kang business partner, alam mo na yung pagdadaanan mo. Tama po? Ayan. Excited lang po talaga. So, sana dito sa team na to, ma-workout po natin yung wino-workout ng ating Grand Upline. Super support po talaga ako sa kanya, yung lalo nung inano niya yung e-cash padala. I-push po natin yan dito sa team po natin kasi sa atin po mag-uumpisa po yan. Sa dinami-dami ng hinihintay ko na pwede mag-push yan, grabe sa team pa natin ng galing. Siyempre, yung Grand Upline po natin, di ba? Nag-iisa lang po yung Grand Upline natin, kaya dapat supportahan po natin lahat ng project niya kasi para sa atin po ito lahat. Tama po? Ayan. And then, siyempre, excited ka, di ba? Imagine mo, excited tayong lahat ng member during this pandemic. Saan ka nakakita ng ganun? Saan ka nakakita ng ganung kumpanya? Saan ka nakakita ng ganung experience? Excited ang lahat kahit may ganitong during pandemic. Kasi marami marami na kaming napagdaanan na-apply na po namin ngayon. Itina-transfer lang po namin sa aming mga business partner. Kasi family na po tayo. Tama? Ayan. Siyempre, excited ka na, di ba?
dapat may focus din. Hindi lang puro excited, tas wala kang focus. Ako, honestly, marami akong pinagagagawa. Pero 100% po, unified po ang priority ko. Marami akong binibenta online, pero hindi niyo po nakikita. Pa isa-isa lang po nakikita niyo sa mga posting ko. 100% po unified pa rin po ako. Marami akong binibenta online, pero hindi niyo po yung makikita sa timeline ko. Pinopost ko po yun sa page ko mismo. Ayan, sa page ko mismo. Kasi nga, ayoko makukonfuse yung taon. Ang dami kong ginagawa, ang dami kong di ba? So, focus lang po tayo. Focus, di ba? Sa isang course lang. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Gusto mo bang mag-network? Gusto mo lang services? Gusto mo lang product? Alin doon ang gusto mo? Kung kaya mong pagsabay-sabay ng tatlo, super saiyan ka na, di gawin mo. Tama? Gawin mo ng sabay-sabay. Pwede. Tama po. Pwede po, sabay-sabay. So, pero i-focus mo lang kasi nandito ka na sa unified eh. Huwag ka nang tumingin sa iba. Ito na yung pwede mong gawin. Tama? Ito na yung pwede makapagbigay sa'yo. Sabi ko nga, ipako mo na yung sarili mo dito. I-focus mo na yung sarili mo. I-focus mong matuto ka. I-focus mong mapag-aralan mo to. Kung bago ka ngayon, 1 month ka, 2 months, 3 months, focus mo yan kasi eventually magkakaroon ka ng mga business partner, ng mga downlines. Grabe. Kung bago ka, natatakot kang i-handle sila. Pero kung focus ka sa pag-aaral mo ng negosyong ito, grabe ma'am, sir, maniwala ka po. Kung ikaw po mas mabilis matuto kaysa po sa akin, ibang level po yun. Pag pinokos mo dito, focus mo lang po dito. Huwag ka na po maghanap ng iba, nandito na po talaga. I-dig-in mo hanggat hindi mo napapagkakitaan bawat dulo, bawat ng services natin. Huwag kang papayag, di ba? So, i-workout mo talaga yung anong meron tayo. Focus lang po tayo kay Unified. Kung nahihirapan ka sa ibang services dahil ang dami po nun, focus ka lang sa dalawa muna. Sabay mo yung products. Ang ganda pa kaya ng kitaan sa products. Tama po. And then, syempre, dapat nag-sponsor ka po pa isa-isa, dalawa. Mag-start ka muna sa isa kasi hanggang di ka nakapag-umpisa ng isa, hindi mo mararamdaman yung excitement, hindi mo mararamdaman ang magkaroon ng business partner, ang magkaroon ng downline. Iba pong level. Pag nakapag-umpisa ka na ng isa, yun nga sinabi ko, 2 years ko siyang mentor. First time niya magkaroon ng isang downline. Pero ngayon, sunod-sunod na. Tama? Kung ikaw po may malaking network ngayon dito sa kabila, naku, madali lang yan, isang tao lang. Grabe. Ganun po, focus, ayan. Thank you, Mama Lucel. Focus one course until successful. So, ano mo talaga yung sarili mo kay Unified. Marami kang makikita, nag-o-offer ng same services natin. Tandaan niyo po, tayo po yung nauna. Tayo po yung ginagaya ngayon. Ang malupit po niyan, grabe. Hindi nila kayang gayahin kung ano yung inumpisahan ni Pres. Sabi ko nga, IT ako, nakita ko yung ginawa ni Pres dun sa system natin. Ang dami pong nagpapanggap na pareho po ng system natin. Niloloko po nila yung tao. Dito, hindi po natin niloloko yung tao. Sinasabi natin yung totoo. Ito yung meron sa system natin. Sila, pangako lang doon. Kasi pinagdaanan ng Unified eh. Yung history ng Unified, loading lang. Pero winork out lahat ni Press dahil request ng member. Sila sabi nila, ito yung system nila, di ba? Third party yung system nila, pwedeng ibenta yun. Pwedeng mawala. Ito dito, nandito yung IT natin, may sarili tayong IT. Yung system natin, sarili natin, walang provider. Imagine po yun. Di ba napakaganda? Tama po. Maraming man tayo nakikita na pareho ng offer natin na mas mababa. Tinitingnan ko, naman, di ba? Marami tayong nakikita na nagpo-post, di ba? Dapat sabayan po natin sila. Kung marami silang pinupost, dapat marami din tayong pinupost. Dapat ma-flood po yun. Tama po? So, huwag po tayong sa mga, focus lang po tayo kay Unified. Magpaisa di plancha. Pwede mo pong ipamana to sa iyong mga pamilya, sa iyong anak. Tama po? Ayan, syempre may focus na po tayo. Di ba? Mo na. Tapos wala naman tayong doon naman ako sa tas nagpa-plancha ng uniform na eh. Diba? May nagpa-plancha na. Grabe siya. So, dapat po dito may goal. Dapat po dito may goal. Ayan. So, dapat po may goal. Lagi po sinasabi, magpa-goal set. Kailan ka nagpa-goal set?
Kailan ka huling nagpa-goal set, di ba? Goal set ka una, di ba? First time ka lang. O nag-ano ka, goal set ka online, di ba? O ito ka. Di ba? Goal set ka, kailan ka huling goal set? So, sabi ni sponsor, kung kaya mo mag-add ka na ng account, di ba? Isa po yun sa goal set, yung pinapa-add ka po ng account. Hindi po namin gusto kayong para pagkakitaan, kasi para po sa inyo to. Then, goal set ka 100. Sino na po dito naka 100 na prospect list? Meron na po ba? Nako, pag hindi ka nagpa-goal set ng hindi ka nag-hit ng 100% ng prospect list, hindi mo makakasama, exclusive ang ating presidente, magme-mentor sa'yo, ita-transfer sa'yo, grabe. Iba po experience, kasi na-experience na namin yan nila Apaan, nag-McDonald kami. Sabi, di ba? 100 po prospect list. Dapat may ipasa mo na po yan sa inyong mga sponsor ngayon. Tama? Yun po ang isa sa requirements para po makasama po dun sa exclusive kay Press. Ayan. So, huwag niyo pong deadmahin ang ating mga sponsor. Exclusive po yan. Napakalupit po ng pwede mo. Yung naririnig niyo po sa online ngayon, ano pa lang po yan, 1% pa lang po ng energy ni Press. Pero yung i-mentor ka po niya, exclusive, 100%, naku, maniwala ka. Grabe. Na-experience kasi po namin, nakasama namin si Press sa McDonald's. Yung sinulat ni Press doon sa papel na pinag-anuhan ng McDonald's, nandito pa, nasa akin pa. Lumang-luma na nga siya eh. Nabasa na. Kasi nilalagay ko sa unan ko para ma-memorize ko siya. Grabe, di ba? Ayan, di ba? May goal ka na. Yun na, yung tatlong sinabi ko. Yung tatlo. Naumpisa pa lang. Di ba, muna ko yung goal. Dapat po may goal. Hindi pwede kung walang goal. Ayan. So, di ba lagi tinutulungan na tayo ng ating grand upline sa ating mga goals, di ba? Grabe. Dapat meron kang goal. Iano mo lang sa isang sponsor. Ito po yung goal ko ngayong buwan. Dapat po tayo na po nagkukusa. Ako, sinasabi ko rin kay Ma'am Tina kung ano yung mga goal ko eh. Yung goal ko sa team ko, yung goal ko sa sarili ko, di ba? Dapat po ganun po tayo sa ating sponsor. Ano yung goal natin sa isang buwan, sa 6 months, sa 1 year, sa 2 years. Yun po yun. Kasi, di ba? Para maiano po sa atin ng sponsor kung ano yung dapat po natin gawin. Ayan. Siyempre, goal mo muna kung bago ka matuto. Yung unang mga sinabi ko, ibaon mo yung sarili mo, yun dapat ang goal natin. And then, pag mga 3 months ka na, 1 month, 2 months ka na, kung kaya mo na mag-sponsor, marami ka na natutunan, pwede na. Ayan. Alisa na tayo sa goal. Ayan. Pagdating ng goal, nagawa mo na lahat. Alam mo bang, pwede itong maging hope para po sa ating pamilya, kaibigan, kamag-anak. Hope po sa mga tao. Kasi isang tao na katulad mo na magiging malupit na mag-share ng negosyo, anong hope ang pwede mong ibigay sa tao? Diba? Dito malalaman mo na yung purpose mo sa buhay. Ayan. Yung purpose mo na pwede mong gawin, panghawakan, para makatulong, makapagbigay ng hope sa tao. Sabi ko nga, yung kwento mo dito, lupitan mo kasi yun po yung ma-share po natin na hope sa ibang tao. So I hope po this training po nakatulong po sa ating mga ka-Unified family. Pasensya na kung medyo napaiyak ako kasi na-excite lang ako. I hope sa susunod po ng mga trainings, makikita ko pa ulit po kayo. At salamat po sa mga nagtsaga na makinig at umattend po ng ating Dealers Optimization Training. So, commitment po ito kasi sinabi ng ating grand upline, sino nakalimutan ko, 21 pala yung birthday ko. Napasabi na ako, sabi ko, ako nagsabi na ako. Tapos pagtingin ko ng date, kasi araw lang sinabi niya, Friday. Hindi ko tinignan yung date. Di ba, commitment? Ganun po yun. Commitment lang po. Masaya po ako na nakasama ko po kayo ngayong birthday ko po. So with that po, I hope talaga nakakapagbigay ako. Ayan, ibabalik ko na po yung floor sa ating mahal na grand upline. Baka meron pa po siyang gustong sabihin sa atin. Ayan, sa mga nangyari po sa atin ngayong araw. Hello po, grand upline. Laba ka. Hello po. Grabe. Ayan. Pwede magbukas. Thank you po sa lahat. Grabe talaga.
Salamat po sa Happy pagsama sa akin ngayong birthday! birthday. Thank you. Grabe. Ayan. Happy birthday, Lai. Thank you po sa lahat Happy talaga. Sa birthday to you, Ma'am Lai. Happy birthday. mapapasaway ako. Mapapasayaw ako na. Birthday Thank you po sa pa-cake. to you. Kailan po ako nagkaroon ng ganyang kalaking cake sa buong buhay ko talaga. Ayun. Ayan po. Salamat. Maraming salamat. Ayan, grabe. Sasayaw na yan. Ay. Sasayaw na. Wala nang tugtog. Sayaw na. Wala nang tugtog, Ma'am Alexa. Hindi sila sumayaw. Let's sing. Happy birthday 1, 2, 3. 3. Happy 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 birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayaw na mga TikTokers. Iiyak na yan. Ayan, tugtog. Sumaya na. Iyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Huwag kang Grabe. umiyak. Ang Masisira gara, makeup ang mo. gara ng sound. Ang gara ng sound pag naka-zoom. Ayan, thank you po talaga. Ayan, thank you. Happy Ating, birthday, Lai. Yes po, thank you po. Grabe. Ayan. Okay. Diba, ang birthday celebration na ngayon ay Zoom na din. Hindi pala. Tan. First time happen, Ma'am Lai. Ah? First First time time. happen na birthday yan. Magkakasama sa Zoom. Yes. Oh. Tama. Grabe. Ikaw na-unahan. Lucky. Just make a wish Oh. for May, Blow may the mga candle. kasunod pa. Ha? Tipid pa Blow the pag-Zoom. candle. Tipid pa. Grabe. Cheers na, cheers. Power. No, cheers na. Water. Ayan, grabe, di ba? So, abangan ko po yung mga susunod ko na magiging speaker. Birthday Excited po ako na, mag-share kayo. happy pa. Power. Thank you po. Ano yan? Thank you po talaga. Ayan. So, grabe, di ba? Dito marunanasan mo talagang ano eh, no? Yung nagsasalita ka, masaya ka, tapos umiiyak. Baliw lang. 2.7 million. Wag mo lang. Maganda kaya yung meaning ng baliw. Believe always life is wonderful. Diba? Grabe. So, ayan. Birthday to Say you. to me. Ito na Happy yung birthday to you. Happy Dapat may isang sayaw. birthday, Happy happy birthday to birthday na, Thank happy you. pa. Happy. Certified baliw. Birthday sa'yo. Happy. Naiiyak. Happy birthday sa'yo. Oh, ayan. Happy, Sino happy birthday sa'yo ang inuman. Sa amin ang pulutan. Tagay na. Power kayo. Sino So, yan? Si grabe Apo. lang. Ha? Oh, 1 hour lang. Grabe, tama. Miss Lai, isang budots lang. Sabay tayo. Dapat lahat. Thank you, Ma'am Pabudots Edna. naman dyan, Kay Miss Ma'am, Lai. ano, Isa lang. Chiki, thank you. Sino yun? Nagpapabudot. Si si Mama tayo sa Ann. dampa, Ay, si Ma'am Ma'am Lai. Meriel. Ha? Punta na tayo sa dampa. Ma'am Meriel. Tara na Yes. magdampa, Mami. Na-miss na natin yung grabe.
Oo nga. Meron ba Budots na? naman dyan, isa lang. Dyan. Itong akapela na lang. Mabutot lang. Daw. Touch by touch daw. Touch by touch. Touch by touch daw. Si Mama rin hataw na hataw. Sala rin ka kasi. Grabe. So, ayan. Akapela na lang, Ma'am Nay, walang Wait. tugtog. Oo nga, walang tugtog. Power. Grabe, di ba? So, paano? Permission to leave na daw. Bye-bye po, Ma'am Flor. Salamat po, Ma'am Flor. Mama, alam mo na yun. Ayan, isa si Ma'am Flor sa nagbigay sa akin ng malalong confident. Goodbye na tayo. Bye-bye na. Good night po sa lahat. Permission to leave. Thank you po sa pag-attend po. Maraming salamat Bye po. po. Happy birthday ulit, Miss Lai. God birthday. Sige. End na Happy natin birthday to. po, Ma'am. Thank you po. Thank you sa lahat. Bye-bye po. Hello, Ate. Thank you, Abderi. Thank you, Ma'am Chiki. Thank you sa mga lahat po nandito kay Ma'am Casey, si iPhone, kay Ma'am Alexa. Ayan, thank you po sa lahat. Grabe. Iba pong level pala pag nasa Zoom magbe-birthday. First time ko ma-experience din lahat to First time. So, yun po. God bless you guys. Stay safe, stay healthy. Papayaman po tayo. Kaya lagi pong tandaan, stay safe and stay healthy. Ayan. God bless. Thank you, Ma'am Glo. Sir, sa mag-asawang konde, grabe mga lobby ko talaga yung mga engineers na yan. Naka-duty pa yan si Sir Luel, pero grabe. Ayan, salamat po sa lahat sa pagsama sa akin. Bye-bye po. I-end na po na natin ito. Grabe. Bye-bye, Sir Jerry. Grabe. Thank you, Ma'am So, end Lai. na po Happy na birthday. natin para po alam ko may mga gagawin pa po tayo. Birthday, Nay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po, Ma'am Flor. Thank you po, Ma'am Flor. Thank you, Ma'am Lai. Happy birthday. Thank you. Thank Bye-bye. Thank you. Saan na ba yun? Thank you. Thank you, Ma'am Tina. Sa lahat-lahat. Thank you talaga sa Unified AXN family. Thank you. Bye-bye. Paano ba ito ini-end? Tawag mo si Daddy. Thank you po sa lahat. Bye-bye. Bye. Yes! Ano, tara?
May meeting po ba? Wow, sarap naman kinakain ni Ma'am Miriel. Kain po, Ma'am Rose. Thank you. Meron po ba meeting, Apnits? Next, kain. Ibuan kita. Hindi pa sila umaalis. Oh.